Ayan, isang magandang araw po. May ano naman tayo ngayon, may project tayo ngayon. Ito ay isang Toyota Hiace. Ayan, Grandia. Bali, ang problema, naubusan po ng Freon. Pero matagal siya. Naabot ng 6 na buwan bago maubos yung kanyang Freon. Ayan po yung una natin tatanggalin sa pagtanggal ng tatanggalin natin yung kanyang blower. Dahan-dahan lang po yan para hindi natin hindi masyadong makalimutan yung mga pinagtatanggal. Yung ganitong modelo po, nadudukot lang po ito. Hindi tulad po ng mga bagong Grandia. Medyo mahirap na po yung mga bagong labas ngayon, pero ito po yung kasi yung pinakaunang labas ng na nadudukot lang po. Pero sa ibang mga gumagawa, nakikita ko po binabaklas po nila halos lahat ng niyan. Kaya lang yun nga lang po, medyo matagal po talaga ka talaga ng mga isang buong araw. Katulad naman po sa akin, medyo lang yung sa akin kasi ako lang mag-isa. Iugotok ko na po yung para lang. Ayun naman po, matapos kung sabunin yung aking mga tinanggal kanina, yan kaya po para malinis. Tapos sintab yung tingnan. Sintab yung lang natin sa pinas lang. Sa isa-isa po yan para sigurado matanggal po yung likabok, lumi, grasa. Ayan, ito po yung kanyang evaporator. Bali nung binaba ko po, wala na po kasi itong laman kanina. Kaya ito, may tagas pala siya. Itong ito, halos kakarayom lang siya. Subukan po nating hinangin yan. Ayan po, bali yan, binabalik na po natin yung ating mga tinanggal kanina. Nagpapasalamat po ako sa mga nagtitiwala hanggang ngayon. Kahit sa Facebook lang po tayo nagkakilala o sa YouTube. Maraming salamat po. Nilagay ko na yung purito. Isa-isa naman natin tornilyohan to. Bali apat lang naman pong apat lang na dito, apat lang na screw. Iyan. Tapos set up na natin yung kasunod. Ayan, gabitan natin yung blower. Pabalik naman natin tong balik natin tong socket nya sa blower. Ito namang isa sa resistor block. Ito yung nagdadala ng 1, 2, 3 sa hangin. Pag hindi yan gumana, ito na. Yan. Lang so dito Ayan naman po, bali nagkakarga na lang po ako ng ng Freon. Matapos pong vacuumin, magdadagdag po tayo ng
konting langis para sa compressor. Pagkatapos po niyan, kakargahan na natin ang freon. Sa pagkarga po ng freon, alalay lang po sa pagkarga. Ang ginagawa ko po niyan, bukas sara para hindi po mabigla yung pagpasok ng freon, kasi minsan pag nagkakargo po tayo, lalo na po pag malaking tangke ang ating ginagamit, minsan napibigla po yung freon, napupuno kagad, minsan sumusobra po yung karga. Ayan po, sa wakas natapos na rin po namin yung project namin. Na ano na rin namin yung tagas kanina, bali hindi, yung hina ko po kanina, bali hindi na po umubra, kaya pinalitan lang po namin ng ibang evaporator. Habang nandito, sayang naman po yung bulan pa naman. Kasi medyo lang to. Saan nyo ko na sa Facebook lang? Facebook. Sa Facebook lang ko nakilala ni Sir. Maraming salamat sa mga nagtitiwala po sa mga nakakita sa Facebook saka sa YouTube. Kung wala po kayo, dagdag trabaho rin po yun. Kaya maraming salamat po. Sige po. Hanggang dito lang po kami. Bye bye.